Sa ibang balita, tahasang itinanggi ng negosyanteng si Antonio Chu na ginagamit siya bilang dummy ni Vice President Jejomar Binay para mapagtakpan umano ang yaman ng Vice Presidente. Giit ni Chu, kanya ang property sa Rosario, Batangas na tinawag ng mga kritiko bilang Hacienda Binay. Kasunod dito, idinemanda ni Chu si Senador Antonio Trillanes IV dahil sa umano'y mapanira nitong pahayag. Narito ang report. Ang tawag po sa kanya ay M1. Ito ang mga dokumentong ipinresenta kanina ni dating Vice Mayor Ernesto Mercado sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Makikita raw sa mga nilalaman ng mga dokumento kung paano umano na itatago ni Vice President Jejomar Binay ang kanyang yaman gamit ang mga dummy. Ang pangunahing katuwang daw niya rito, isang Gerardo Limlingan na hanggang ngayon ay hindi pa rin matunton ng Senado. Humarap din sa pagdinig ang negosyanteng si Antonio Chu, ang Chief Executive Officer ng Agri-Nurture Incorporated at Sunchamp na sinasabing may-ari ng Agritourism Park sa Rosario, Batangas. Ang naturang property ang tinagurian ng ilan bilang Hacienda Binay. Dahil ayon kay Mercado, pag-aari ito ng Vice Presidente at ginagamit din daw bilang dummy si Chu para maitago nito ang kanyang yaman. Mariin itong pinabulaanan ni Chu. Kayo ho ba ay dummy ng kahit sinong politiko o kahit sinong businessman? Never po. Never. Kayo ho ba'y front ng ibang mga businesses, whether legitimate or illegitimate? Never po. Batay sa salaysay ni Chu, ang kanyang abogadong si Attorney Martin Subido ang nagbigay ng impormasyon sa kanya na balak ng ibenta ng isang Laureano Gregorio Jr. ang property. Si Subido ay tumatayo ring legal counsel ng Vice Presidente. Nagbigay raw si Chu ng down payment na 11 million pesos para magamit niya ang mga estruktura sa property. Sa ngayon, hindi pa raw nila nababayaran ang kabuuang 446 million pesos na halaga nito. Giit ni Chu, tiniyak nilang walang anomalya sa bentahan. Gayunman, hindi na raw niya personal na inalam kung kay Gregorio nga nakapangalan ang property. Would you have any idea if Mr. Laureano Gregorio is the dummy of Vice President Binay? Hindi ko po ugali yung mag-research ng seller ng property kung siya po ay dummy o hindi. Base naman sa mga nakalap na impormasyon ni Senator Alan Peter Cayetano, lumalabas umano na ang kumpanyang AgriFortuna Incorporated ang may-ari ng kontrobersyal na property. Patunay raw nito ang pagbebenta ni Binay ng kanyang piggery sa AgriFortuna noong 2010. Pero batay sa dokumentong ipinakita ni Senador Cayetano, wala namang ibinentang lupa ang AgriFortuna. Bakit pong sinabi ng Vice President, binenta niya sa AgriFortuna? Hindi ko po At alam. si Mr. Laureano ay binili niya ang shares ng mga Binay sa AgriFortuna. At ang AgriFortuna, ito po, walang pumasok na 11 million. Ipinakita rin ni Cayetano ang report ng isang TV channel kung saan nakapanayam ang isa sa mga dating may-ari ng property sa Batangas. Sigurado raw siya na si Vice President Binay na nooy alkalde pa ng Makati ang bumili sa kanya ng lupa. Sa kabila nito, sa pangalan pa rin ng dating may-ari nakarehistro ang property base sa mga dokumento sa Assessor's Office. Sabi naman ni Chu, nakapangalan kay Laureano Gregorio Jr. ang property nang magpirmahan sila ng kontrata noong 2013. Naungkat din sa Senado ang 15 million pesos na ibinigay ni James Chu at misis nitong si Ann Buen Camino bilang donasyon sa pangangampanya ni Binay noong 2010. Kinumpirma ni Antonio Chu na kapatid niya si James. Pero iginiit niyang hindi niya personal nakakilala ang Vice Presidente. Pinaninindigan din niya sa pagdinig ng Senado na hindi siya kailanman nadawit sa anomalya o nakipagnegosasyon sa mga kawani ng gobyerno. Nagsampa ang kampo ni Chu ng reklamo laban kay Senador Antonio Trillanes IV dahil sa mga mapanira umano nitong sinabi sa media kaugnay ng pagiging dummy umano ni Chu. Naapektuhan raw ang negosyo ni Chu dahil sa mga paratang. 4 million pesos ang inihingi ni Chu na halaga ng moral damages, bukod pa sa 1 million pesos na exemplary damages at attorney's fees. Maria Bulaklak Ausente, GMA News.